Magandang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon. Ngayon ay ika-26 ng Hulyo at nasa GCQ pa rin tayo. Hindi po natin alam kung talagang kung kailan tayo mag-modified. Kaya patuloy tayong mananambahan at samahan po niyo ako sa panalangin. O aming Diyos Ama, kayo po'y aming purihin, aming tinataas ang iyo pong pangalan. Dinadakila ka namin, Panginoon. Niluwalhati ka namin. Ikaw lamang aming pag-asa at ikaw pong aming pong sasambahin hanggang kami po iyo pong balikan dito sa mundong ito o kami po wala na. Kaya o Diyos, kami po ay patuloy na nananangan sa iyo. Ang aming pong pananampalataya ay gawin mong matibay, Panginoon, at patuloy kaming maglilingkod sa iyo, kumilala sa iyo na ikaw ang Diyos naghahari sa sandaigdigang ito at sa langit. Kaya Panginoon, aming patuloy na dinadalangin sa umagang ito ang mga patuloy na nagkakasakit, nahawaan pa rin ng COVID-19 na ito. Itong virus, Panginoon, na patuloy ang kanya pong paglakbay, Panginoon, sa mundong ito. Aming dalangin na yung mga ibang bansa din, Panginoon, na mas marami pa rin na nahahawaan at milyon-milyon na ang naghihirap, Panginoon, sa mundong ito. Kami po'y lumalapit sa iyo, dumudulog na inyo na po itong itigil, o Diyos. Bagamat marami na pong mga bansa din na nakatuklas na po ng mga vaccine at sila po ay nagsisimula na pong naggagamot sa mga kababayan nila. Ngunit sa amin pong bansa ay maawa ka po, Panginoon, at ang tanging amin po lamang magawa ay yung mga precautions, Panginoon. Kaya aming dalangin ang aming bansa sa umagang ito, o Diyos. Marami po kaming mga problemang kinakaharap ngayon, Panginoon, lalo na po sa paghirap ng ekonomiya namin. Wala na po yung iba na matatrabahuan, nagsara na po yung mga kanila pong pinapasukan. At ganoon din po, Panginoon, yung ekonomiya talagang bumagsak. Kaya baon na rin kami sa utang, Panginoon. Trillions na ang utang ng Pilipinas, Panginoon. Pero hindi pa rin po ito nasasapat na itulong sa amin po mga mamamayan. Kaya, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na kung anuman po ang mga programa pa pong iniisip ng aming pamahalaan, tulungan niyo po, Panginoon, yung mga nasa namumuno, Panginoon, na ito po magawa nila ng paraan, Panginoon. Maging po aming dalangin, Panginoon, itong darating na Lunes, bukas, ang zona, Panginoon. Itong sunang ito ay aming pong mapapanood, mapapakinggan, ngunit aming hinihingi sa iyo, O Diyos. Pinapanalangin namin ang aming presidente ay maihayag na maayos, Panginoon, ang kanya pong mga accomplishments, Panginoon. Na bagamat marami pa rin nagtutulig sa aming dalangin, Panginoon, ang patuloy na suporta sa panalangin ng Panginoon, dahil ikaw po ang naglagay sa kanya sa posisyon na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, maging po sa marami pong mga oppositions, Panginoon, at lalo na po ngayon doon sa anti-terrorism bill, Panginoon. Dalangin namin na ito po yung matapos na pong issue, kung ano man po ang mga loopholes, Panginoon, kakulangan, kung ano dapat alisin ay maiayos, Panginoon. Maging po at aming pong mga mambabatas ay magkaroon po ng pagkakaisa at maipaliwanag nila kung ano po ang dapat nilang gawin, Panginoon. Kaya salamat din po, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay patuloy na nanambahan, na ang aming pong presensya ay nariyan pa rin sa iyo nakatuon, Panginoon. Dala po namin ang aming sarili, alay po namin, Panginoon. Ito po ay buo, Panginoon. Kaya lubusan po kami humihingi ng kapatawan, Panginoon. Inyo po kaming linisin, Panginoon, sa aming pong pagkakasala. Dahil harap po kami sa iyo ng malinis, Panginoon. Bago kami mapapakinig sa inyo pong salita, yung mensahe, Panginoon, ay inyo po akong itago, O Diyos, sa iyong likuran. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Ikaw po ang maghayag ng iyong salita, O Diyos. Ikaw po ang magbigay sa amin na kung ano po ang nararapat, O Diyos. Salamat po sa umagang ito, sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Amen.
aking mga kapatid sa umagang ito. Nais ko pong batiin po ang lahat po ng celebrate ng kanila pong birthdays. Noong pong 22 si Elder Jomer po. At ngayon po, ngayong 27, bukas ay happy birthday Erickson. At sa 28 si Kevin. Tapos si Miana sa 29. Aba, ang dami ng handa natin Ang dami ng siguro pagbalik na natin sa church ay nako, linggo-linggo na po meron po tayong magsiselebrate. Kaya magpapasalamat po tayo sa Diyos. Makapag-celebrate pa rin tayo. Buhay po tayo. Humihinga po tayo. Kaya yun ang isang biyaya na ibinigay po sa atin ng Diyos. Kaya atin pong patuloy na saliksikin po ang mga salita ng Diyos. Pakinggan po natin siya. At sa umagang ito, atin pong matatagpuan ang atin pong mensahe sa Mateo 5, talatang 43 at 44. At ito'y pamamagatan nating ibigin ang kaaway. Uy, may kaaway ka ba dyan? Sige, atin pong titingnan. Lahat naman tayo may kaaway. Sige po, inyo pong buksan ang inyong mga Biblia at atin pong basahin dito. Kaya posible kayang ibigin ang ating kaaway. So yan po, 2 talata lang po ito ng Mateo 5. Talatang 44 at saka 45. Sinasabi ko sa inyo, ang sabi ni Jesucristo, patuloy na ibigin ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. So, dalawa lang maiksi lang po yun. Ibigin, sino? Kaaway. Ano pa? Panalangin yung mga umuusig sa iyo. Nakakabuti o nakakasama ang relihiyon. Yung bang nakasabi din? Nakakabuti ba o nakakasama ang relihiyon? Ano sa tingin natin? Nakakabuti ba ito o nakakasama ang relihiyon? Ang tinutukoy po ditong relihiyon, yung mga napapractice po na ginagawa ng mga tao sa pagtingin na mayroon pong kanilang tinitingnan na Diyos na tagapaglikha. So marami ang iba't iba pong mga tao sa buong mundong ito na ang tawag po ay relihiyon. Yung kinagisnan po nila ng kanila pong mga ninuno ay mayroon pong sinasamba. So nakakabuti kaya ito o nakakasama? Pero ito po, ang relihiyon ba ay ugat ng pagkakaupuot at karahasan? Hindi ba yung pag-ibig at kapayapaan? Lalo na kung hinahaluan ito ng politika, nasyonalismo o pagtanggi. Pero ipinapakita na inyong Panginoong Hesus at tinutularan ng mga anak ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga nun, iniibig nila kahit ang mga kaaway. Kaya makikita po natin yung tanong, nakakabuti ba o nakakasama ang relihiyon? Yung ating pananampalataya ngayon. Dahil doon sa loob na yon, sa ating pong daladalang pananampalataya, may mga daladala po tayong pagkakapuot, may karahasan, pero may pag-ibig, kapayapaan. Kaya dito ating pong bulay-bulayan po, papakinggan po natin yun po ang sinasabi ng banal na Biblia. Ayon sa Roma 12, talatang 21. Sa 20, sabi dito, sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ang nagbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. 21. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ang mabuti, ang masama. Napakalalim po nito. Pero posible kayang ibigin ang kaaway sa ganito kagulong daigdig sa ating kapaligiran? Masalimuot para sa mga mananampalataya, para sa atin, posible. Tingnan ang halimbawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod noon. Sino ba yung tagasunod niya noon? Unang-una yung 12, tapos yung mga nabaginan na ng salita ng Diyos after nung
Pentecostes. Doon po yung pag-akyat na ng Panginoon. Kaya kung ating pong malaala sa ating pong mga napag-aralan sa mga gawa, na nagtipon sila doon sa isang kwarto at dumating ang apoy sa gisag ng Banal na Espiritu at nagwika sila ng ibang iba. Kaya nagkapagpahayag din sila ng magandang balita sa iba't ibang mga lugar. Ay ito yung mga tigasunod na ng Panginoong Jesucristo kung sa ating tawagin pa ng English, followers of Christ. So, inibig nila ang kanilang mga kaaway. Bakit kaya? Sino ba umaway sa kanila? Sa tingin ba nila kaaway na ba nila yung mga sinisiran nila noon? Siguro. Kasi, tingnan po natin na sila yung mga una pong napahayagan kasama na nakikinig sila sa Panginoong Hesus nung hindi pa siya ipinako. Noong sila'y nakikinig at ibinabahagi ng Panginoong Hesus ang patungkol sa marami pong talinghaga at isa po noon ay pag-ibig. Pero dito, itinuturo ng Panginoong Hesus ang katotohanan tungkol sa Diyos at marami ang nasiyahan sa pakikinig sa Kanya. Pero mayroon ding sumalansang ginawa ito ng ilan dahil sa kawalang alam. Parang marami po sa atin, kasama-sama lang, parang huulang, pero wala pala, nakikipagkaibigan lang, para bang sumasama lang sa agos. Pero gayon pa man, ibinahagi pa rin ni Jesus sa lahat, pati sa mga sumasalansang ang kanyang nagliligtas buhay na mensahe. Kaya po, mahalaga po itong mensahe ng Panginoon ngayon na pinamagatan po natin, ibigin ang kaaway. Pagka kontrobersya po niyan, may kaaway ka ba dyan? So ito po, bakit? Alam ng Panginoong Hesus na may ilan pwedeng magbago, kumikilala sa Kanya bilang Mesiyas at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Nang gabing alas 3 si Jesus, tingnan natin ha, kahit wala siyang kasalanan, nagpakita pa rin siya ng pag-ibig sa kanyang mga kaaway. Sa katunayan, pinagaling niya isa sa mga humuli sa kanya na tinaga ni Apostol Pedro. Sa pagkataong iyon, si Jesus ay nagturo ng mahalagang aral na hanggang ngayon gumagabay sa kanyang mga tunay na tagasunod. Sinabi niya, ang lahat niyaong humahawak ng tabak ay malilipol sa pamamagitan din ng tabak. Tingnan po natin doon sa Juan 18, talatang 10 at 11. Sanabi nga dito, binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinagang alipin at pinakapunong pare at natagpas ang kanyang taingan nito. Ang pangalan ng alipin ay si Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo sa lalagyan ng iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ang kupa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama? So, dito po, nakikita po dito yung kasaysayan. At pagkalipas ng 30 taon, isinulat ni Pedro, birin mo ha, naipako ng Panginoon. Natuloy na pa ang pangaral nila Pedro, yung mga alagad, pati si Pablo kasama na po dito nangaral. 30 taon na yung nakalipas. At isinulat niya yung pagdurusa ng Panginoong Hesus. At nag-iwan ito ng isang huwaran upang maikat natin sundan ang kanyang mga yapak. At sabi niya, nang siya ay magdusa, hindi siya nagbanta. Nagbanta ba Panginoon noon? Hindi, kahit siya Diyos, hindi siya nagbanta. Kundi patuloy na ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa Diyos Ama. Kaya sinasabi nun, di ba makita natin nung siya ipinako sa huli na, Panginoon, sa iyo ko, ang buhay ko, ipagkatiwala. So dito po, talagang nagpakumbaba pa rin ang Panginoong Hesus. Kung ating pagtuunan ng pansin, ito mga kapatid, tingnan natin. Si Pedro, bilang saksi sa lahat na nangyari kay Hesus, kasama niya sa lahat ng pagkakataon yun. At bakit hindi siya nagtanim ng galit? Pwede ba naman isulat niya yung ibang pangyayari upang magbigay ng mga tao noon ng pag-alsa? O kahit tayo nakabasa ngayon, para bang inaapi naman ito ang Panginoon Hesus. Pwede naman niya gawin po para tayo kumampi. Pero hindi eh. Ang kanyang isinulat ay totoo. Kung ano po talaga ang nangyari.
Dahil ito po ang nais ng Diyos Ama na mangyari. Dahil katulad din ni Kristo na dapat nating gayahin, na dapat mapagpatawad at minatawad ang mga taong nag-alipusta sa Kanya noon. Doon sa 1 Pedro 2:21-23, ang sabi po dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Nagbigay siya ng halimbawa para ating pong sundan, tularan at gayahin. Dito po, sabi sa 22, hindi siya gumagawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y ininsulto o insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos at makatarawan kang humatol. Ang sabi pa nga dito. Kaya maliwanag. Natutunan ni Pedro na pag-ibig at hindi paghihiganti ang pagkikilanlan ng mga tunay na tigasunod ni Kristo, katulad natin ngayon bilang mananampalataya. Ang kapatid ko sa Panginoon, mahirap po kung tayo po na doon sa isang kalagayan na parabang sa tingin mo ay naapi ka na, hindi mo talagang palagpasin yan kung hindi ka makaganti. Pero nararapat lang po dito sa umagang ito ating pong makikita ang isang halimbawa na dapat nating tularan ang Panginoong Kristo. At sa Mateo 5:9, sabi dito, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. So kung kapayapaan ng parating gusto natin, pagpapalain tayo ng Diyos. Lahat ng maingat na sumusunod sa yapak ng Panginoong Hesus ay nagpapakita rin ng pag-ibig at kagandahang loob. Ang alipin ng Panginoon ay hindi kailangang makipag-away, kundi kailangang maging banayad sa lahat, nagpipigil sa ilalim ng kasamaan. Tayo po mga kapatid, paano ba tayo nagpapakita ng magandang pakitungo sa ating mga naging kaalitan? At sabi sa pangalawang Timoteo 2 Timothy chapter 2:24. 2 Timoteo kabanatang 2:24. Ang sabi dito, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at matiyaga. Uulitin ko po ang sinasabi dito sa 24. Ang lingkod ng Panginoon, tayo po yun, ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at matiyaga. Ito po ay mensahe mula sa Diyos. Kaya ang mga katangiang ito ay kitang-kita sa mga tunay na mananampalataya o Kristiyano. Laging gusto ang kapayapaan, ayaw ng gulo, laging nakikipagsundo. So tandaan po natin na nakikipagsundo dapat tayo. At sumulat uli si Apostol Pablo sa kanyang mga kapananampalataya. Sabi niya, sa makatuwid, kami mga ambasador o embahador na humahalili para kay Kristo. Bilang mga kahalili para kay Kristo ay nagsusumamo kami, makikipagsundo kayo sa Diyos. So marami pong mga hindi pa naman nananampalataya. Ito pong tinutukoy, makipagsundo. Ibig sabihin, tanggapin nila ang Panginoong Hesus, manahan sa puso niya ang Panginoong, sa kanilang puso ang Panginoong Hesus, upang parati ang kapayapaan na sa kanila. Itong si Pablo ay siyang naghayag ng magandang balita sa mga Hintil, hindi doon sa mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo noon ay inaatas ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga ibang alagad. Kaya si Pablo ay para sa mga Hintil, at yung mga ibang alagad ay sila po yung para sa mga Israelita na naiwan po doon sa Israel. Kaya ang tinuturo nila doon sa mga Hudyo ay magpatawad at ibigin ang mga kaaway. Ganon din si Pablo. Patuloy silang nagtuturo, humahayo sila, at parang itinuturo nila yung magandang balita
at patungkol po doon sa mapagpatawad at ibigin ang kaaway. Doon sa pangalawang Korinto 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagsundo kayo sa Diyos. Gayan din dapat tayong mga mananampalataya kay Kristo. Itinuturing natin ang Panginoong Hesus at itataguyod natin ang kanyang kaharian sa langit sa pamamagitan ng mapayapang pangangaral ng mabuting balita. At sabi uli sa Mateo 24:14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Kaya malapit na po, hindi na po natin alam kung kailan po. Marami pang mga kaibigan nagsasabi na itong nangyaring pandemya ngayon, maraming haka-haka na baka babalik na ang Diyos, inuubos na ang mga tao. Pero mga kapatid, walang nakakaalam po yun. Meron po tayong panahon, paano natin po pag-aralan po din yan. Kaya dito po yun ang mensahe, mapagpatawad po tayo. Kaya huwag kayong mag-alala, kahit darating man, mamaya, bukas, sunod na linggo, sunod na taon ng Diyos, para hukman tayo po ay siguradong nakahanda, ligtas po tayo dahil tayo po mga anak ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Dumaan po tayo sa mga mensahe pong iyan. Kaya sumulat si Pablo sa mga Kristiyano noon, hindi kami nakikipagdigma ayon sa kung ano kami sa laman, ang sabi niya, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipagdigma ay hindi kaalaman, kundi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos para sa pagtiwarik ng pangangatwiran at bawat matayog na bagay na ibabangon laban sa kaalaman sa Diyos. At sabi uli ng pangalawang Korinto, kabanatang 10, talatang 3-5, basahin ko po. Pangalawang Korinto, kabanatang 10, talatang 3-5. Sabi po dito, babasahin ko po. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, sabi ni Pablo, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pagkikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nagpababagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapit namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo Jesus. Nang isulat ito ni Pablo, mga kapatid, ang pananalig niyang ito, ang mga Kristiyano ay pinag-uusig noon sa maraming lupain. Pwede sana silang gumanti, pero inibig pa rin nila ang kanilang mga kaaway at ibinahagi ang mensahe ng pagkikipagsundo sa lahat ng nakikinig. Patuloy silang nangaral. Hindi sila nakikipag-away kung hindi patuloy silang nagbahagi ng salita ng Diyos. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, gaya ng mga Kristiyano noon, kung minsan, mali ang pagkakilala ng mga saksi. Yung tayo mga tunay na tagasunod kay Kristo. Bukod niyan, sinisaraan sila noon at pinag-uusig. Pero hindi sila gumaganti. Sa halip, anong ginagawa nila? Nagsisikap silang makipagpayapaan. Ano pa? Sa lahat ng tao na umaasang makikipagsundo sa Diyos, ang ilan ay sumasalansang at nagkaroon ng pag-asang mabuhay magpakailanman. Ang tanong, mga kapatid, ganun ba rin tayo ngayon? Kayo lang po makakasagot. Mga kapatid, ang panghuli, tandaan po natin, napag-isip-isip na ba nating una, paano na tayo dapat makitungo bilang mga mananampalataya o tunay na Kristiyano sa ating mga kaaway? Uulitin ko po. Paano tayo dapat makikitungo bilang mga mananampalataya o tunay na Kristiyano sa ating mga kaaway?
Ayon sa aklat ng Mateo, kabanatang 5, talatang 43 at 44, yung binasa natin kanina doon sa ating tema. Dahil narinig natin ang sabi ng Panginoong Hesus na patuloy nating ibigin ang ating mga kaaway. Yun sa 43, ibigin ang ating mga kaaway. Narinig natin yun na sinabi ng Panginoong Hesus. At sino yung ating mga kaaway? Yung nagbigay sa atin ng sama ng loob. Kung meron bang nagbigay sa iyo ng sama ng loob? Ako parati meron. Pero parang deadma pa rin. Dahil mahal ko sila. Kasi sabi dito, ibigin mo yung kaaway. Yun na nalait sa ating pagkatao sa panahon. Di ba? Maraming mga tao nang lalait sa atin. Pero sa anong paraan? Yung pong lalait na yon? Noong sinabing, tayo ay walang kwenta. Mahinang mag-isip. Hindi maasahan. Wala pag-asang lumago. O kaya, nagkalit ka dahil hindi ka pinahiram ng pera. At sabi pang utang ng utang, ang tagal magbayad. Pero at least nagbayad, di ba? Hindi ka tumakbo. Kasi gipit ka parati. Marunong ka namang humingi rin ng pasensya. Nagsimula doon ang tingin mo na yung taong iyon, kasi nagkaalitan na kayo, naging kaaway mo na rin. Hindi mo na siya kabati. Pero dapat ba natin silang unawain at ipanalangin? Yun ang sinasabi dito. Ipanalangin at mahalin na walang kondisyon. Dapat hindi mapagkunwari yung ating pong pakipagsundo sa kanila. At ang ating panalangin at pag-uunawa ay wagas o virtual o yun tunay, makatotohanan ng ating pong pagbigay ng patawad sa kanila, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Pagkatandaan po natin yan. Nang pag-usigin ang Panginoong Hesus, ano ang kanyang reaksyon? Nung tayo po na-insulto, anong reaksyon natin noon? Nung tayo pinahiya, nung tayo inusig, nung tayo hinamak o sinaktan, ano bang ating reaksyon? Tingnan po natin sa 1 Pedro, kabanatang 2, talatang 21 hanggang 23. Tingnan natin po dito ayon po sa Biblia. Pagtiisan, pagpasensyahan, unawain bakit nagawa nila sa atin ang iyong kasamaan. Hindi man tayo ang may sala at kahit tayo may insultuhin, hindi dapat tayo gaganti. Parang hindi natin kaya. Nangyari na ba ito sa atin? Hindi tayo umimik? Hinayaan na lang natin na ipanalangin sila. Ngunit ating isipin na gawing tularan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Ipabaya natin sa ating Diyos ang paghatol. Sorry po. Inom muna ako ng tubig. Sandali lang ha. Ang sabi po dito, mahirap itong gawin, ngunit ating ugaliin na isama palati sa ating panalangin na tayo ay parating mapagpatawad, mapagmahal, mapanalangin sa mga taong nagdulot minsan sa atin ng sama ng loob at naituring natin sila ay kaaway. Pakatandaan, sabi ng Panginoong Hesus, patuloy na ibigin ang inyong kaaway at ipanalangin. Mahirap ba yung mga kapatid? Hindi naman siguro. Pero may mga panahon na dumarating na talagang imposible para sa atin. Kaya salamat sa Diyos at unti-unti po niya tayong binabago. Salamat sa mensahe sa umagang ito. Amen at amen. Samahan po niyo ko sa pagwakas na panalangin. O aming Diyos Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami po'y patuloy na dumudulog sa inyo. Nasa inyong kapangyarihan, sa iyong awa,
kami po'y patuloy na humingi sa iyo na makalangit na kaalaman upang amin po itong masunod ang iyong mga pinapagawa sa amin. Mahirap po namin patawarin po yung mga tao minsan na nakasakit sa aming damdamin. Ngunit turuan mo kami, Panginoon, tulungan niyo po kami na magiging masanay po doon sa tuwi na nagkakasala yung aming pong mga kaharap, aming pong kasama sa bahay, yung mga katrabaho, kaklase man. Kami po ay pinanahanan ng banal na Espiritu at naroon po siya pong magkukumport at magkukontrol. Kaya o Diyos, ang salita po nitong sinasabing narinig namin, mahalin namin ang aming kaaway katulad ng ginawa ng Panginoong Kristo na minahal din niya ang kanyang mga kaaway. Ito ang dapat naming tularan, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Amen at amen. At ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kanyang kapayapaan na ibinibigay po sa atin at ang biyaya ng Panginoong Kristo at ang pagkikisan sa atin ng banal na Espiritu mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Magandang umaga po mga kapatid. See you by Wednesday sa ating pag-aaral. God bless you all.